Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, February 20, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Visa requirement sa mga Pinoy pinagaan ng South Korea. Halos 2,000 mga guro na promote sa ilalim ng Expanded Career Progression System. Kaalyado ni dating Pangulong Duterte itinalaga bilang bagong NBI Director. Alex Ayala bigong makapasok sa Dubai Tennis Championship. Halos 23 milyong halaga ng shabu na isiniksik sa CCTV na kumpiska ng Bureau of Customs. At airport official itinumba sa Puerto Princesa noong Miyerkules. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Mas pinadali ng Korean Embassy ang visa requirement sa mga Pilipino. Hindi na kailangan pa magsumite ng 3 buwang bank statement para sa visa application simula ngayong 20 ng Pebrero. Ayon sa Korean Visa Application Center Philippines, layunin ng kanilang hakbang na gawing mas maginhawa ang proseso at hikayatin ang mas maraming turistang Pilipino na bumisita sa kanilang bansa. Ba, buti pa sila may ganun. Ganun sana. Ganun, oh. Ang mga student applicant naman ay maaring magsumite ng kanilang original school certificate o kopya ng kanilang student ID. Yan. Ang mga karaniwang dokumento tulad ng invitation letter, family relationship papers, Wala na. at company-related documents para sa multiple applicants ay maaaring isumite sa Kala ko. single copy at Ako, ilakip wala na. sa file ng kinatawan ng aplikante. Yun. Ang Visa Application Center ng Korea ay nasa Brittany Hotel sa Taguig at tumatanggap ito ng lahat ng application at nagre-release ng visa at passport na nire-review ng Korean Embassy sa Maynila. Ang importanteng tanong, kanino ba yung Brittany Hotel? Ganun ba? Oo. Brittany Hotel. Brittany sa Hotel, Taguig. Brittany Hotel. Ang ganda niyang Brittany. Napunta na ako dyan eh. Ganun ba? Ang alam Maganda ko ba kay, yan? kay Tito Manny yan eh. Ganun ba? Kay Tito Manny Tito pala Manny yan. yan, Ayos. Personal na sinaksihan ng Pangulong Bongbong Marcos ang panunumpa ng halos 2,000 mga bagong promote na guro mula Pampanga at Bulacan. Sa mensahe ng Pangulo, tiniyak nitong madadagdagan pa ang oportunidad ng mga guro para makakuha ng promotion at umunlad ang kanilang profesyon. Tiniyak ng Pangulong Marcos na gumagawa na ng mga hakbang ang pamahalaan para mapataas ang posisyon ng mas marami pang mga guro at wala nang magre-retiro sa serbisyo na nasa Teacher 1 lang ang naabot. Ayun. Meron sa inyo ang nawalan na ng pag-asa na mapopromote pa. Dahil sa dami ng responsibilidad sa paaralan, sa komunidad, sa pamilya, nawalan na kayo ng oras na makuha ang mga requirement para sa promotion o di kaya
ay wala nang aakyatan pa sa inyong organisasyon. Inakala ninyo marahil na magre-retire kayong hindi nakakatikim ng ma-promote. Hindi ako papayag na hindi masuklian ang inyong sakripisyo. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:10 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo. Amin na po. Agring kayo. Gising na. Pinangunahan ng Ilocanong Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos at Education Secretary Sani Angara. Si Secretary Sani Angara ay taga Aurora. Ang oath-taking ng mahigit sa 2,000 mga bagong promote na guro mula sa Bulacan at Pampanga. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Secretary Angara na ang mas mabilis at pinalawak na promosyon ng mga guro ay makatutulong para mapalakas ang kanilang hanay na anyay susi sa mas dekalidad na edukasyon para sa bawat batang Pilipino. Sinabi ng kalihim na ito'y pagsasabuhay. Kala ko sumasalamin. Meron kang bago, Mother. Parang umiiwas ka na sa sumasalamin. Nadala ka na ba sa sumasalamin? Walang nangyayari? Doktora Jessica D. Doktora Jessica D. Baka kailangan bigyan ng sumasalamin. Doktora Jessica D ng Ideal Vision. Pagsasabuhay na po yung ginagamit ngayon. Makaramdam kayo. St. Peter na yun. St. Peter na yung dinidikitan ni Mother ngayon. Pagsasabuhay. Ayon kay Secretary Angara, ito raw po'y pagsasabuhay ng prioridad ng Pangulo na palakasin ang sistema ng edukasyon sa bansa sa pamamagitan ng mas matibay na suporta para sa mga guro. Pagbibida pa ng kalihim, higit sa 16,000 guro sa buong bansa ang na-promote sa ilalim ng Expanded Career Progression System at 40,000 pang aplikasyon ng kasalukuyang nire-review. Layo na naturang bagong sistema na palawakin ang career ranks para matugunan ang matagal ng mabagal na proseso ng promotion sa DepEd at kilalanin ang professional growth at taon ng serbisyo ng mga teacher. Alas 6:12 na ng umaga, 6:12 ng umaga, Engineer Tony Nanggel itinalaga bilang bagong direktor ng NBI ang taga Laguna na si Attorney Melvin Matibag kapalit ni Acting NBI Director Attorney Angelito Magno ng Nueva Ecija. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, prerogative ng Ilocanong Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. ang naturang appointment. Si Atty. Matibag ay nanungkulan sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang taga Davao. Naging Secretary General ng Partido Demokratiko Pilipino, PDP Laban. At kilalang kalyado ni Duterte. Ano ba naging posisyon ni Bok Melvin? Siya ay naging General Manager ng Manila International Airport Authority. At naging presidente na rin po ito. At CEO ng National Transmission Corporation. Transco. Oo nga pala. Prerogative po ng Pangulo. Una-una, masasabi natin bakit niya in-appoint or i-appoint. Nandun po yung tiwala. Nakitaan po niya ang si Atty. Melvin Matibag ng maaaring pagtiwalaan. Maaaring magtrabaho para sa gobyerno. Pero kung ano yung pinaka-reason, hindi pa po nasasabi sa akin in details. Kapag Hindi pa pala. Hintayin natin yun. Pero di ba naging Secretary to the Cabinet ba? Naging Secretary to the Cabinet din siya. Pala. Nung panahon, nung papatapos na yung nakaraang administrasyon. Yan po ang tinig ni Auntie Claire ng Sergeant Rivera. Saka Sergeant Rivera ba sila? Alam mo naman, sabihan niyo mga... Ito na ang panahon ng geography natin. Alas 6:14 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Malungkot na balita. Laglag na sa Dubai Tennis Championship ang pambato ng Pilipinas na si Alex Iyala. Ito'y matapos mapataob ni world number 4 Coco Gauff. Tama ba pronounce ko dito? Gauff. Ang pambato ng bansa sa score na 6-0, 6-2.
Sa loob lang ng 26 na minuto nakuha ni Goff ang unang set bago pa siya nakakuha ng 4 pang laro upang tuluyang makalamang sa ikalawang set. Dahil sa pagkabigo, nagtapos na ang Middle East campaign ni Iyala sa torneo. Bago makalaban si Goff ay tinalo ni Iyala sina Hailey Baptiste, Sorana Cristea at world number 8 na si Jasmine Paulini. Alas 6:15 na ng umaga, susunod! Tito Boy! Matindi to. Shabu na isiningit sa CCTV, nakuhanan ng CCTV. Tama na. Ganon? Yung shabu, isiningit sa CCTV. Nakunan ng Nakuna ng CCTV. Huli ng CCTV. Nahuli ng CCTV. At Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sibak na nga ba? Aba, Alamin sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 616. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! magandang morning. Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:20 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos kay DPWH Secretary Vince Dizon na bilisan ang konstruksyon ng Udalo Bridge sa bahagi ng Abra de Ilog, Puerto Galera Road, isa sa missing link ng Mindoro Circumferential Road na mahigit 3 taon nang nakatenga. Sa ginawang pag-inspeksyon ni Dizon sa Udalo Bridge, sinabi nitong mahalagang bilisan ang konstruksyon ng natitirang 25 lineal meters na awang ng tulay para mabawasan ang pagtitiis ng mga residente. Grabe, Kinakailangan pang lumusong sa ilog para makatawid. Ayan, no? Nakakalungkot kasi buhay ng tao yung pinaglalaroan dito di ba? Nakita mo naman kanina yung mga nagmumotor. Buti ngayon summer, nakakadaan si Kahoy. Paano pag tag-ulan, di wala na makakadaan dyan. Tapos kung ikaw naglalakad ka, sige mo, bababa ka dito, agaw buhay pa pagbaba dyan. Saka ako lang, ikli, kumbatsero, 25 linear meters na lang kamo. Konting-konti na lang Oo funding yan, kumbatsero. Funding tapos mabilis na implementation. Kaya nga, ayun konti na lang Bukod dyan sa Udalo Bridge, sinabi ni Secretary Dizon na tatapusin din ng ahensya ang halos 7 kilometrong putol na bahagi ng Mindoro Circumferential Road matapos kansilahin ang kontrata ng mga diskaya. Sipag din nito si Secretary Vince Dizon, yung bang araw-araw nandidiyan kung saan-saan nagpupunta. Project talagang Secretary Vince, take care of your health. Yan, Health is wealth. Yan, tama. No pain, no gain. No ID. No entry. Wala pa ba? Wala pa, Yuel. Halos 23 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na itinago sa mga CCTV camera ang nasamsam ng Bureau of Customs sa dalawang unclaimed at abandonadong kargamento sa NAIA Complex sa Pasay. Nagugat ang pagsusuri sa mga naturang bagahe matapos makatanggap ang BOC ng derogatory information mula PIDEA hanggang hinggil sa mga kahinahinalang laman nito. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, parehong idineklara ang CCTV kits ang package na naharang sa OBC warehouse na NAIA Complex. Nagmula umano ang unang package sa Malawi, Africa. At naglalaman ng mahigit 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 16 million pesos. Habang ikalawang package ay galing naman sa Johannesburg, South Africa at nagkakahalaga ng mahigit 6 milyong piso. Samantala, pinabulaanan ng palasyo ang mga kumakalat na report sa social media
Napapalitan na sa pwesto si Customs Commissioner. Ariel Nepomuceno. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, fake news ang mga dokumento na may itinalagang bagong pinuno ng BOC. Ayon sa spokesperson, paiimbestigahan nila ang naturang dokumento sa NBI para matuntun kung saan ang galing ang fake news. Matatandang itinalaga si Nepomuceno noon lang June 30, 2025 habang kumalat ang kumakalat na peking appointment paper ay may petsang February 2, 2026. Sino daw yung inilagay? Ano lang binanggit ng Bajero. Ganun. Agagaling Talaga naman. naman. Agagaling na. Magaling. Ibig sabihin Magaling. yan, magtatagal si Commissioner Ariel Nepomuceno dyan. Mukhang gano'n kasi na mangyayari. may tumatrabaho eh. Oo. Si Nex Itay. Ayan. Samantala, patay sa pamamaril ang acting manager ng Puerto Princesa International Airport. Batay sa ulat, pinaslang ang biktimang si Joanna Johnson Infante noong Miyerkules. Naglalakad si Infante sa Bayview Road sa Barangay San Pedro nang biglang sumulpot ang isang lalaki sa kanyang likuran at saka pinagbabaril ang biktima. Patalikod, sa likod. Oo Tingnan talagang naman yan. pataksil na pagpaslang to, kumbachero. Agad tumakas ang sospek habang dinala naman sa ospital si Infante, ngunit idineklarang dead on arrival. Hinimok ng pulisya ang publiko na agad ipagbigay alam sa Puerto Princesa Police ang anumang impormasyon na makatutulong sa investigasyon para madakip ang sospek. May ilang paglilinaw ang Department of Education hinggil sa panukalang trimester program sa mga paaralan. Ayon kay DepEd Undersecretary for Learning Systems Strand Carmela Oracion, walang mababago o mababawas sa benefits ng mga guro at wala rin dagdag gastos para sa mga magulang sakaling ipatupad ang nasabing panukala. Nilinaw rin ni Oracion na hindi ito trimester kundi 3-term o 3 grading period. Hindi na 4 grading period. Oo. Iikli pa pala. Oo, iikli. Kasi yung kasalukuyan Hanggang fourth grading. Fourth grading eh. Doon tayo nasanay hanggang sa 4th grading. Doon nga ako bumabawi sa fourth grading lagi. Doon sa huli. Pero dalawang semestre lang. Oo. Pero may mga eskwelahan na noon pa trisem trisem talaga na at ang bilis ng ang bilis na makatapos ng mga estudyante. Hindi, pero ito kung bachero, high school pa lang to eh. High school. Elementary at high school lang ang DepEd eh. Kaya wala naman dapat na Mabago. ang mabilis makatapos na may trisem at may quadsem pa nga, kolehiyo. Oo. Pero itong high school, may number of days na kailangan Na pasukan requirement Oo. Pero kasi binabanggit yung trimester eh. Kaya tama yan. Kailangan ng liwanagin paglilinaw natin. dyan. Gate po ni Oracion, minungkahin ng DepEd ang naturang panukala para gawing mas maging organized ang school calendar. Unang-una po, gusto ko pong liwanagin sana na gusto nating tawagin ito na 3-term school calendar or 3 grading period school calendar. Although convenient, ayaw po sana natin hayaan na mabansagan ito na trimester kasi ang trimester po ay nagkakaroon ng ibang kahulugan sa ibang lugar. Totoo po. Po ng sa college level. Ito pong initiative na 3-term school calendar ay naisip natin to organize the school year better. Ayun naman pala. Yun naman pala. Maraming salamat po, Doktora Oracion. Samantala, nakapasa ang higit 3,000 mula sa higit 6,000 examinees na kumuha ng February 2026 Mechanical Engineering Licensure Exam. Sa datos ng Professional Regulations Commission, top-notcher sa pagsusulit si Jose Corong Jr. Mula sa Visayas State University na nakakuha ng 93.25% na rating. Nanguna naman ang University of the Philippines sa Diliman sa listahan ng top performing school na sinundan ng Technological University of the Philippines, Visayas. Teka muna, kung higit 3,000 ang kumuha ay higit 6,000, mga 50% lang ang nakapasa. Maganda na ba yun? 50%? 50% lang, kalahati lang.
Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ito Baha. po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay. Asan ba? Asan ba ang ating Malacash agent? Saan ba mamimigay ng pera, goods at ng medium component? Si Sherwin Alfaro. Siya raw po ay nandyan sa Jaime de la Rosa. Jaime de la Rosa Tortosa, Sampaloc, Maynila. Ayan, dito lang sa Maynila. Sampaloc, Maynila. Mga taga Sampaloc, abay, lakasan na ninyo inyong mga radyo, telebisyon, o anumang gadget na inyong gamit para kayo'y manalo at swertihin sa araw na ito. At nang madagdagan pa ang inyong swerte, dapat ay alam ninyo ang... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay cyber attacks. Cyber attacks. Ayan, cyber attacks. Ayan, kailangan matandaan ninyo yan, ha? Cyber attacks para makuha ninyo ang ating medium component. Component, yan. Ayan. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Laktiampua, 6:30 na. Balitang makatotohanan. Kupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Lumutang ang mga espekulasyon na posibleng may mabuong alyansa sa pagitan ng administrasyon at oposisyon sa 2028 national elections. Ito ay sa harap ng nakatakdang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos kay Naga City Mayor Leni Robredo upang talakayin ang programang Oplan kontra Baha. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala siyang ideya kung aabot ang pag-uusap ng dalawang opisyal sa isyu ng eleksyon. Dahil ang pakay ng Pangulo sa Naga ay pangunahan ng paglulunsad ng programa kasama ang DPWH, paglilinis sa Sagip Creek sa Naga City. Inanunsyo ni Auntie Claire talaga. Auntie Claire. Yan na nakasulat no? Ang nakatakdang pagkikita ni na Pangulong Marcos at Mayor Robredo isang araw matapos magdeklara si Vice President Sara Duterte na tatakbo siyang Pangulo sa 2028 elections. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning! Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo!
O, di ba? Kapag Friday, ang sisigla natin. Ito kayang nasibak na Customs Commissioner Nepomuceno ay masigla rin kapag Friday. Nasibak daw pinalitan daw Ang tindi nito, meron ng balita na yan. Meron ng kopya nung Sino ba yung ini-endorso nilang ipalit na yan? meron na kayang kumita rito? Di ba ganun kapag merong lumulutang ng mga pangalan, nangongolekta na, may pinangongolekta na Nako, may kilala akong ganyan, may pangyayaring ganyan Oo, ipinangongolekta na. Yung totoong tao ba yung nakalagay na pangalan? Tiningnan ko Isang sa abogado? Facebook, abogado. Oo. Ang pangalan na binabanggit dito ay Attorney Carlos Malonzo Carlos. Attorney Malonzo Carlos. Attorney Carlos. Carlos Malonzo. Carlos. Attorney Carlos. Yan ang first name niya, Carlos. Ang apelido, Carlos. Carlos din. Kumakalat mo kasi itong... kita pa, sa papel pa lang, pekin Ewan ko ba't mapapaniwala sila ng ganitong Pero klase merong mga news agency na nagdala. Yun ang problema. Maging maingat naman siguro tayo sa ganon. Siguro kausapin na natin ang pinalitang Customs Commissioner at kumustahin natin siya. Ano ba pakiramdam niya ngayon? Sige. Kausapin natin Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Magandang morning, si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga rin po, Ka Jerry, Ka Tunying. Diyan pala kayo. Morning po. Ayan, via Zoom. Nagpakita tuloy sa amin. Hindi lang telepono ngayon. Kamusta po, Commissioner? Ayos naman po, marami pa rin yung trabaho. Kilala niyo ho ba yung sinasabing pumalit sa inyo? Hindi ho, gusto nga po magpasalamat at kanya na po yung trabaho natin. Ipinamimigay naman pala. Alam niyo naman po itong customs, kailangan po natin baguhin kahit napakarami po talagang dapat gawin. Kung meron pong interesado, sasalubungin ko po, magpapasalamat tayo. Actually po, sa tingin ng iba, ang pagiging Customs Commissioner ay isang napaka-lucrative na posisyon sa pamahalaan. Pero sa kabilang banda, meron din tayong mga nakakausap. Kapag ang gusto mo talaga ay magserbisyo, ayusin ang trabaho, aayawan mo tong trabaho na to dahil pagtanggap mo pa lang, parang tainted ka na ganun. Diba? Commissioner, kung na po kayo dyan, ilang buwan na kayo? 7 buwan? Magpipito na po. Po kasi depende talaga sa intensyon ng tao or ng commissioner kung anong gusto niyang gawin talaga sa DOC. Ako naman po nung ako ay manungkulan dito noong July 1, mahigpit kasi ang bilin ni Pangulong Bongbong Marcos. Gusto niya magkaroon talaga ng legasiya dito sa pamamagitan ng pagpapaganda, pag-modernize ng Bureau of Customs. Ikinararangal ko nga yung ganong kahirap na assignment dahil bago dyan, mahirap din yung homework ko dahil sa Office of Civil Defense, puro bagyo kalamidad yung ating inaayos. Dito naman sa DOC, kalamidad din po, pero kaya naman po nating ayusin po ito. Man-made calamity yung hinaharap nyo dyan mula sa natural calamities. Pero kayo ba yung nag-apply dyan, Commissioner? Hinangad nyo ba talaga yung position? Actually, noong July 2022, yung 2 buwan pa lang halos nung nanalo si Pangulong Bongbong ng eleksyon, niyaya na po ako that time sa pamamagitan po ni then Executive Secretary Vic Rodriguez. Nag-usap po kami. Ang sabi ko, kung ako ang tatanungin lang, mas gusto ko pong bumalik sa Office of Civil Defense upang tulungan po ang ating bansa maghanda sa mga kalamidad, lalo na po yung lindol na matakas. So ngayon po, busy naman po ako sa OCD nung buong 2.5 taon po. Ako'y naimbita po ulit na manungkulan bilang Commissioner ng Office of Civil Defense at nag-usap po kami ng Pangulong Bongbong Marcos nung ako ay panumpain lang. Doon na lang ho kami nagkausap mismo nung manunumpa na ako at malinaw naman po yung usapan namin. Hindi ko naman po talaga in-applyan po ito, subalit muli kung mababago po natin ito at kaya naman po, pero hindi ko po kaya ito mag-isa. Kailangan po ng tulong ng maraming tao, maraming grupo. Kaya naman po itong baguhin.
kayang baguhin. Hindi ho siguro pangkaraniwan sa iba yung tinatawag na self-appraisal, performance appraisal. Kumusta po ba ang performance appraisal nyo kung gagraduhan nyo sarili nyo sa nakalipas na 7 buwan? Sa context unang pagbabago ng BOC, no? Ako lang po, sa 1 to 10, paligay ko, yung kabuuan po ng ginagawa po ng aking mga kasamaan, yung mga pinuno na kasama ko. Palagay ko nasa 6 pa lang ho kami kasi malayo-layo pa ho. Ang mission po namin, maging moderno to, ma-zero out, mawala po yung corruption dito na lagi napapaulat po sa BOC. Hanggat hindi po natin nagagawa yan, hindi pa ho tayo, kumbaga pasang-awa pa lang ho tayo ngayon. Ang maganda naman pag pakikinggan naman po natin yung sinasabi po ng mga negosyante, business groups, halimbawa ang Makati Business Club, ang Filipino-Chinese Chamber, Filipino-Chinese Federation, Federation of Philippine Industries at iba pa. Sa kanila naman po nanggagaling na nararamdaman na po nila unti-unti yung pagbabago. Kasi dekada po ang napabayaan po itong BOC. Wala pong may kasalanan na particular na tao dito dahil ito yung sistema. So minana natin to, isa-isahin po natin yan. Sabi ko nga, madalas dito sa BOC, kailangan gawin mo 10,000 problems at the same time ayusin mo. Hindi pwedeng isa-isa. Sabay-sabay po talaga ito. Totoo ho yan. Napakabigat na trabaho. Kaya nga, may mga nagpapanukala na buwagin na lang natin yan. Yung customs na yan at bumuo tayo ng isang bago. Pati ang BIR, kumpatsero. Nakakita ko nga may ilang tax expert na ganyan ng proposal. Ano ho bang say ninyo doon? Nakausap po kami mismo nung proponent po niya, si Mr. Abrea. Naging kaibigan ko na po kagad. Nagkasabay po kami sa isang nagsalita po kami sabay nung last week sa harapan po nung inorganize po ito ng ARTA sa Asia Development Bank. Actually, pinupuri niya po yung mga nagagawa natin sa BOC. Ang kanya kasi, maganda yung proposal niya naman dahil yan ay modelo galing sa Singapore po yung kanyang iniisip. Kaya lang, nire-respeto ko po yung kanyang pananaw. Kaya lang, pinaliwanag ko sa kanya, matagal pa ho yun, let's be realistic. Kahit maganda yon, modelo after a very advanced economy, kagaya ng Singapore, mahaba pa ho yun kasi legislation yan, pag-aaralan po yan, napakahina ng 3 hanggang 5 taon bago po mangyari yan. Napakahina po noon, kahit gustuin po natin yan. Meron pa ho yung gagawing mga steps para magkatotoo. Kaya sabi ko, meanwhile, kailangan nating i-reforma itong bureau at kaya naman sa pamamagitan po ng pag-modernize po ng mga proseso rito, digitalization, baguhin po yung struktura ng bureau dahil outmoded na po itong table of organization natin. Napakaraming bagay po. So, within 1 to 2 years, kaya nating baguhin to. Ngayon, kung matuloy yung iniisip niya, na maganda naman po, kung matutuloy po yun, at least, meron tayong iiwanan sa kanya na mas maganda pong BOC. Hindi po siya magsimula. Kung saan po ako nagsimula rito. So kaya naman kahit na hindi buwagin, kaya naman pong baguhin at ayusin ang sistema sa Bureau of Customs. Opo. Alam niyo naman po yung kasabihan pag meron pong tinatawag na political will. Hindi naman po political will lang ng commissioner, Political will po ng buong pamahalaan, lalo na po ng ating Pangulo. Malinaw po na talagang ang habol naming dalawa rito, again, kinararangal ko na kasama niya ako rito sa pagpapamodernize ng ating BOC. Kaya naman po, dahil ginugusto niya naman po at gusto ko rin pong gawin yan. At marami na rin po tayo, kahit papano, na nagawa ng mga sistema na napabuti po yung ating mga ginagawa dito sa BOC. Nanggagaling naman po yung komento na yan dito po sa mismo mga stakeholders. Pero malayo pa ho tayo, marami po dapat gawin. Bigyan niyo pa ho ako ng mga early next year, medyo iba na po ang BOC po natin. Po. Sir, one last item na lang. May congressman na kinu-question yung inyong intelligence fund dahil ang dami daw, parang nalulusutan daw kayo ng mga yosi. Una-una, malaki ba intelligence fund nyo? Magkano ba? Malaki ba intelligence fund nyo? Pangalawa, ito bang mga nasasakoting mga illegal na sigarilyo,
Ano ba yan? Imported ba talaga yan na finished product na tapos ay dinidistribute lang locally, dumaan sa customs? Pakikwento nyo nga sa amin yan, Commissioner. Una-una po, sagot yung po yung tungkol sa komento po nung ating isang congressman. Kaibigan ko po yun. Kaibigan ko po yung congressman na nagbanggit po. Ang attitude ko po dyan, at yan din po sinabi ko sa aking mga kasamahan, yung mga komento na hindi po natutuwa sa BOC o hindi nasisiyahan sa aming performance, yan po ay dapat tanggapin po namin bilang parang feedback po sa ating mga kababayan. Huwag po kaming masasaktan o magagalit. Ang ibig sabihin, pagbutihin po namin. Yun naman po yun. Ano? Pangalawa po, regarding sa sabi ho nila parang napakarami sigarilyo na illegal na nasa merkado ngayon. Tama po yan, pero marami na hong nagawa po tayo dyan. Kasama po si Secretary John Vic Remulla. No? Ganito po yan. 3 po ang paraan kung paano papasok ang sigarilyo na illegal. Number 1, yung pumapasok po sa mga pantalan o international ports, yan po ang trabaho namin, paano pigilan yan. Napakarami na po naming nahuli dyan, may mga ulat po kami dyan. Mahigit 1 billion na po nahuli namin dyan, 1.6 billion na po. Noong nanungkulan po ako, nahuli po namin dyan. Ano? Pangalawa, na pagpasok po nito, dun sa mga puerto o mga pwedeng daungan po ng mga lancha na hindi naman po international ports. Yan po, hindi po dumadaan sa BOC. Ang kailangan namin ng tulong at tinutulungan po kami kahit ang Armed Forces of the Philippines, lalo na po ang Philippine Navy. Napakahigpit po ni General Reyes dyan po sa Basulta area. Dumadaan po yan sa ilang areas po sa Bataan, Mindoro, Batangas. Dati pa nga nahuli namin 800 million worth dito sa Plaridel, Bulacan. Yan ay dumaong sa report dito po sa bandang Nabota sa Tondo. So pangalawa po yun, yung mga hindi po dumadaan sa pantalan na international ports. At panghuli, ito pong pinapatunayan po namin ngayon ni Secretary Remulla dahil mahigpit po kami ngayon sa BOC at mahigpit din po ang Philippine Navy, ang Coast Guard, mahigpit din po at ang PNP. Gumagawa na po, nagsimula nitong November, December, lalo na ngayon January, nagmamanufacture na po sila rito locally. Kaya nakita nyo, kaliwat kanan po yun, nahuhuli po namin. Magkakasama po kami rito, paminsan-minsan, ang intelligence o yung report nanggagaling po sa PNP, paminsan-minsan sa BOC po mismo nanggagaling po yung mga report. Nagtutulungan po kami, may intelligence sharing. Ang pagkakaiba po ito, bad news po ito sa mga gustong kumuha ng illegal. Ano? Ang bad news ko na sinasabi sa kanila, iba ang samahan ngayon ng PNP, BOC, AFP, NBI. Ayan. Dahil magkakaibigan po kami. Yung dati po na maaaring magkaroon po ng kakulangan ng tiwala o pagdududa sa kapwa ahensya, wala pong ganun ngayon. Kami nagtatawagan dahil personal po kami magkakaibigan, kaya yung tiwala automatic. Kaya andali po namin ngayong magtrabaho ng sabay-sabay. Natutuwa po si Pangulong Bongbong Marcos sa aming kooperasyon yon dahil tawagan lang po kami yan, lalo si Secretary Remulla, wala pa po yan sa politics. Magkakaibigan na po kami yan dahil nasa UP po kami pare-pareho. No? So ganun po, yung mga nasa AFP naman, Coast Guard, mga kasamahan ko naman po yan sa PMA. So wala ho tayong pagtutuda ngayon. Bagkus, maganda po yung aming iisang galaw po para labanan po itong mga illegal. Pero paano po ngayon, bago na NBI Director, si Attorney Melvin Matibag, maayos po bang kasanggayon? Kaibigan ko rin naman po yan, si Melvin. Ano? Kahapon, nag-usap na kami sa telepono. Automatic din naman. Nanonood pala siya. Oo, dapat pagbutihan namin din at ituloy niya po yung ginawang tulong sa amin ni Atty. Lito Magno. Malaho ba kayong sasabihin masama kay and then susunod siya sa inyo ngayon. Pero teka, bago lang. Sigurado po ako mababawasan ng timbang niya. Mahirap din po ang trabaho niya. So sabi nyo, ayos ang kooperasyon nyo, tulungan ninyo na iba't ibang law enforcement agencies. So kilala nyo rin yung 2 congressman na binabanggit na involved sa sigarilyo. Of course, naiulat na rin po naman yan. No? Again, meron kaming joint intelligence sharing. So yung alam po namin, alam din po ni Secretary Remulla. Subalit yung pong timing at yung pagsasiwalat niya nasa Secretary po ng DILG yan. At ang pagkakaunawa ko po ngayon kasi mahirap din po basta
magtiwala kahit maganda po intelligence report, kailangan din naman po ng ebidensya. Hindi lang po dahil congressman po sila, no? Kahit sino pong mamamayan, kailangan bibigyan po natin ng tamang ebidensya, due process, para naman po maging matibay din po yung kaso kung sakasakali na isasampa po natin ay mananalo po sa korte. Clue! Tanungin niyo po si John Vic. Alam niyo po yun. Nasabi ni Rosa, Pangulong Nasabi Bongbong na, Marcos, mukhang naisumbong na ang sa Pangulo mismo nabusit Kaya kahit yung parang kaalyado pa yata yung isa. yung isa Si kaya- Secretary John Vic po kasi manang-mana po kay Governor Johnny po, kaibigan rin po namin yan. Matapang din po si Secretary John Vic palaban din po yan. Mas Kaya matapang nga, po yan kaysa sa akin. Commissioner, maraming Thank salamat you. po sa inyo. Thank you The po. Action Man, thank you. Salamat din po sa pagkakataon. Thank you po. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. 6:54 ang ating oras. Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Kumbachero. Sungit. Apakasungit naman ito. May sasabihin na ako sa iyo Ginagawa tao busy din Sabihin ko sana sa iyo na pagka bills ang usapan, parang walang katapusan, ano? Oo. Ang hirap pa, yung iba-iba babayaran mo, iba-iba pupuntahan mo, iba-iba due date, kung saan-saan ka talaga mapapadpad. Sinabi mo pa. Kumbatsero, sayang ang oras, sayang ang pamasahe, pero ngayon hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, lahat yan nasa bayad centers, bayad agents at bayad partners na malapit sa inyo. Aba, kainam naman pala. Isang lakad, bayad na lahat. Tipid na sa pamasahe, tipid pa sa oras. Yan ang praktikal. Yan ang diretso serbisyong hindi ka na paiikot-ikutin. Aba, oo. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating bayad center. 28 years na po nating kaagapay sa mga bayarin. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na, tatak bayad. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. 7:02 ang ating oras. Makakausap natin, makakasama natin via Zoom ang bagong NBI Director, Attorney Melvin Matibag. Director, magandang morning! Si Ka-Jerry at si Katunying po ito. Magandang umaga po, Katunying at Bok Jerry. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon at magandang umaga po sa milyong-milyong taga-subaybay ng inyong programa po. Opo, Director, kailan po ba outtaking ninyo? Mamayang hapon po, sa alas 4 po. Sa Malacanang po ito, kay Presidente mismo? Kay Executive Secretary po, ako po yung nakatanggap na ng abiso kahapon po. Opo. Marami pong mga nagulat. Bagamat kami ni Kumbatsero, hindi lang namin masabi nung nakaraan pa. Gustong-gusto na naming i-announce. Kaya lang baka mausog. Opo. May mga nagtataka po kung bakit nagkaroon ng palitan sa NBA at bakit kayo po ba nag-apply sa posisyon na to, Director? Well, ako po ay nag-apply at napagsabihan din na kung maaaring makatulong po sa ating administrasyon ngayon. So, ako naman po yung nanggaling na sa public service kaya ako po ay nag-apply na rin upang muling bumalik po sa public service po. At ang in-applyan po ninyo, yan mismong posisyon na yan, Attorney? Opo. Okay. Siguro para lang makilala kayo ng ating mga kababayan, bagamat inisa-isa na namin kanina na kayo po ay hindi naman bago sa Gobyerno. government service, pero yung specific, meron po ba kayong background sa law enforcement? Meron po, kapag ako po ay naging general manager na po ng Manila International Airport Authority, at kasama po sa aking mandato nung ako po ay GM ng NAIA, ay ang pagpapanatili po ng peace and order doon, kalabanan ng smuggling, kasama po yan. Katunayan, kasama ko po ang airport police at yung pong ating pong
kaibigan, si Director Lito Magno, nagkataon kasalukuyang siya rin po ang naka-assign na NBI dun sa NAIA nung ako po ay General Manager. At magkatulong po kami na nakahuli ng napakaraming mga illegal na droga, tapos yung pong mga smuggling at mga human trafficking, mga nahuli po namin yan. Nung panahon ako po ay General Manager po ng Manila International Airport Authority. So meron. Ang marami hong nagulat, Attorney, dahil kayo daw kilalang, ang dami namin binanggit na mga positions sa government under Duterte administration na inyong nahawakan. May ibang nangangantsaw pa na ang totoo raw ninyong pangalan ni Attorney Melvin Duterte Matibag. Inalagay na ang Duterte sa inyong pangalan. Kayo nga ho sumagot doon, Attorney. Well, sabi ko nga po, tayo po nanggaling sa public service. Hindi lang po si Pangulong Duterte ang na-administrasyon ng ating nanungkulan. Nung panahon po ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tayo po humawak ng ilang posisyon doon. Laguna Lake Development Authority, tsaka nga po yung sa airport. Nung binuksan po yung Terminal 3, tayo po yung nandyan. At nasubukan naman na po ang ating panunungkulan na yung ating pong katapatan ay hindi sa isang tao, kundi po kung saan yung mandato ng ating pong pinanunungkulan. Kagaya po nung tayo naglingkod din, nung panahon po ni Pangulong Duterte. Siguro po kaya maraming nagbabanggit ng ganyan. Tayo po yung naging Secretary General din po ng PDP Laban na political party po ng dating Pangulo. Oo nga pala. Pero matagal na rin po tayong bumitaw dyan for reason na tayo po may mga prinsipyong pinaniniwalaan na kung minsan hindi na align dun sa organisasyon o partido natin sinasamahan na kinakailangan tayo po'y umalis na lamang kung hindi po tayo naniniwala doon sa prinsipyong Yung PDP, itinutulak ng ating sinasamahan. PDP Laban, ano? So ano na ho ang partido nyo ngayon? Wala po akong political party ngayon at hindi po tayo involved sa politika personally. Tayo po, nung natapos po yung termino ni Pangulong Duterte noong 2016, bumalik po ako sa private practice na ako po ay may law office dyan sa Taguig, sa BGC. Yun po ang aking inasikaso nung mga nakarang taon po. So ito pong pagkakatalaga sa inyo, wala bang specific na assignment na ibinigay sa inyo? O instruction? O instruction ang Malacanang? Mamaya po, amin po pag-uusapan din yan, pero nung nakausap ko po si Secretary Eric Bida, may mga tagubilin po na dapat pong gawin. At tamang-tama naman po, nung ako ay nag-iisip na lumahok sa NBI, ay yun na rin po yung direksyon na aking tinitingnan dahil sa nakikita nating panahon ngayon. So kasama po rito yung po bang modernization ng ating NBI. Kita po naman natin ngayon, iba na yung mga krimen Marami pong nangyayari na krimen na gamit-gamit na po ngayon ay ang modern technology. Talaga? Yung mga scamming po, mga financial crimes na nangyayari na po, gamit po ngayon ng technology, through internet na. Marami pong mga kaguluhan na nangyayari na ang gamit-gamit yung technology. Yung po yung ating pong isa sa iniisip na improve dito at kasama na rin po siguro rito na aking tinitingnan yung pong napakasimpleng bagay pero pagkuha lang po ng NBI clearance na siguro po tayong lahat, bawat Pilipino, dumaan po rito at nakaranas na pumila, nahirapan. Siguro po digital age na ngayon, baka po magkaroon tayo ng short-term and long-term proposal on this na magkaroon po ng pagbabago po. Biniro ko nga kayo kailan ba? Lunes ba kayo ka-message? Sabi ko, penging NBI clearance ha? Kasi laging ganun ang problema. At saka, yung bang wala ka namang kasalanan, pero may hit ka. Dahil may kapangalan ka. Ayun, sana maremedyohan na po yung ganun. Parang laging ang burden kung batsero, doon sa aplikante, wala ka namang kamalay-malay sa kasalanan ng ibang tao, Director. Tama po yan. Siguro po maganda dyan yung pag-interlink sa atin pong prosecution tsaka po sa mga korte, mas maging mabilis po. Ma-digitalize po natin ngayon. At meron naman pong mga technologies na sa iba't ibang lugar na maaari po nating pagbasihan upang ma-implement po natin sa ating pong bansa. Ang NBI po ngayon, marami po kayong trabaho. Binanggit nyo na kanina yung mga cyber crimes. Pero kasama din po kayo sa investigasyon ng flood control issues.
Kayo po bilang isang dating mataas na pinuno ng PDP laban, bagamat sabi nyo nga ay kumalas na kayo sa politika, pero one way or the other, na-encounter nyo mga politicians na involved po dyan, ano pong pwede nyo bigay na assurance sa ating mga kababayan na kahit na barka-barkada, naging kaibigan nyo, wala kayong kikilingan. wala kayong poprotektahan. Serbisyong totoo lang. Ayun, oo. Tama po yan. Nakikita ko po kung maalala niyo po, ako po ay naging aplikante rin doon po sa posisyon na bakante po yung pagiging ombudsman. At nung ako po ay in-interview dyan, ang sinabi ko po simple lang, evidence-based po tayo. At yan din po yung lagi sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya, yung po yung susundan natin. Kung anong ebidensya, saan tayo dadalhin, doon po tayo tutungo. At kaugnay po niyan, siguro po ang isa sa mga una kong gagawin ay yung pakikipag-ugnayan po sa iba't ibang ahensya, Office of the Ombudsman, siyempre po sa Secretary of Justice, sa DILG, yung po mga ibang law enforcement agencies like the PNP, tapos yung po sa DICT, sasalihan din po natin yan, yung CICC, meron po silang mga kagamitan at teknolohiya na maaaring magamit para gawin po yan. At ang commitment nga po natin kung saan po tayo dadali ng ebidensya, doon po natin dadalin po ang kaso kung ano man pong investigasyon. Kayo po ay outsider, outsider sa NBI. I'm sure meron na rin pong nagsabi sa inyo na baka may landmine na iwanan dyan at matapakan ninyo. Hindi naman katakataka yun sapagkat kung tutuusin, maraming mga tao ang gusto from the inside yung laging ganun yung pinuno nila. Lalo na dyan sa NBI. Lalo sa NBI, how are you going to deal with it? Well, naunawaan ko po yun at kaya nga po katunayan, isa sa aking mga unang, sabi ko po kay Director Lito Magno, ayoko sanang mag-turnover nang hindi ako nakakapag-courtesy call sa kanya muna. Makausap po siya. So ang akin po dito ay i-recognize ko na ako'y nanggaling po sa labas at yung po mga nasa loob ng NBI ay meron ng mga expertise po dyan. Meron na pong mga expertise, meron na pong mga expertise dyan sa kanilang ginagawa at kakailanganin ko po ang kanilang tulong. Ang akin lang po, I will also make a warning na wag naman po natin gawin na magkaroon yan sinasabi yung landmine para lamang yung pumasok na hindi taga-loob ay ating pong masabotahe. Sapagkat ako po I'm willing to work with everyone. Patunay po yan ng aking track record sa aking mga hinawakang ahensya na pag pumasok po ako, wala po akong dinadalang napakaraming tao. Sapagkat naniniwala po ako sa sistemang nandoon. Kaya ang pakiusap ko po sa aking dadatnan, sa aking bagong pamilyang papasukin, bigyan po ako ng pagkakataon sapagkat kung ano man po ang success na aking matatanggap, siya rin pong tagumpay ng ahensya at ng bawat isang miyembro po ng ahensya ng National Bureau of Investigation. Tama kayo dyan. Sigurado, pagpasok nyo pa lang dyan, may ibang masama na ang magiging tingin sa inyo. Yung iba naman maluwag kayong tatanggapin. Lalo na dun sa issue ng, ito may nag-text sa akin, yung sa healthcare, isa raw concern ng mga taga-NBI ay yung healthcare system, Attorney Melvin. Yung isang concern ng mga NBI agents ay yung benefits, especially healthcare nila. Isa po sa ating titingnan dyan, i-review po natin kung ano yung mga benepisyo na hindi nakukuha at kailangan pandagdagan po ng bawat isa po sa ahensya. Yung trabaho po natin dito, syempre yung main mandate natin, yung law enforcement, investigation, pero hindi po natin dapat isang tabi yung pangangailangan po ng ating mga kasama sapagkat kung hindi po natin matutugunan yung kanilang mga pangangailangan, hindi rin po magiging epektibo ang kanila pong paglilingkod po sa ating tanggapan po. Opo. Saka pagka NBI kasi ibang dating kumbatsero, di ba? Parang ibang klaseng law enforcer ka NBI ito. NBI ito. Teka muna, kayo ba sharpshooter, asintado ba kayo? Nakakapag firing pa ba kayo, Attorney Melvin, Director? Kailangan po sigurong mag-practice ulit. Medyo matagal pa po ako na involved dyan sa napahilig din po tayo dyan, pero hindi po tayo kasing galing ni Bok Jerry Baha. Champion yan Baka magpaturo po tayo kay Bok Jerry Baha. Asentado po ito, kahit na nakapikit yung dalawang mata. Nakapikit.
Director, good luck po sa inyo. Good luck po at maraming salamat, salamat. sa amin kayo unang nagpa-unlock ng panayam, Director, at good luck po sa inyo. Kailangan nyo ng maraming good luck at prayers para po magtagumpay kayo sa trabaho po na yan. Maraming salamat po at aasahan ko po yung patuloy na support at panalangin po ninyo, Ka Jerry at Ka Tunying. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga Salamat po. NBI Director, bagong-bago, NBI Director Melvin Matibag. Ang mga kumpatsero ng bayan, Ka Tunying at Ka Jerry. 2 por 2. Nabati pala ni Tatay Bonnie Aporo at ni Attorney Net Aporo si Director Matibag. Matindi raw ito si Attorney Matibag. Hindi daw madaling matibag. Yan. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos at Mayor Leni Robredo magkikita sa Naga City bukas. Alyansa ng administrasyon at oposisyon lumutang. Sara Leni tandem sa 2028 national elections ikinokonsidera ng mga kalyado ni Duterte. Lahat na lang ha. LP leader si Robredo naman ang nakikitang malakas na pantapat kay VP Sara. Dalawang bagitong pulis ng MPD sinibak sa viral video ng traffic obstruction sa Maynila. Taiwanese national na utak ng chinapchap na lalaki sa drum na aresto sa isang kasino sa Parañaque. Bagong silang na sanggol inilibing ng buhay ng sariling ina sa Pangasinan. At Philippine Marine Corps nakakuha ng bronze medal sa prestiyosong Cambrian Patrol 2025 sa UK. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:18 ng ating oras. This time check is brought to you by President at ngayon alkalde ng Naga, Leni Robredo, para talakayin ang pagpapatupad ng Oplan kontrabaha sa lungsod. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakatakdang magtungo sa Naga ang Pangulo bukas, Feb 21. Bahagian niya ito ng mga ginagawang hagbang ng pamahalaan para labanan ang matinding mga pagbaha. Sinabi ni Castro na sa ngayon ay wala pang impormasyon kung pag-uusapan din ng dalawa ang posibleng plano sa politika kaugnay ng 2028 national elections. Sa ating good news, yung Oplan kontrabaha ay pinasimulan na po sa Naga City ng ating Pangulo. Busy po ngayon ang kawani ng DPWH para linisin ang mga kanal, ang estero at ang ilog sa Naga City. Yan po ang bibisitahin ng ating Pangulo at totoo po, nabibisita po siya at makakasama niya po ang Mayor Leni Robredo ng Naga City sa February 21. Si Yusek Claire Castro. Ikinukonsidera ng kampo ni Vice President Sara Duterte na maging katandem nito sa susunod na eleksyon si Naga City Mayor Leni Robredo. Aba? Ayon ito kay dating Presidential Anti-Graft Commission Chairperson Greco Bellica. Sinabi ni Bellica magandang tandem ang Sara Leni para sa unity dahil kailangang magkaisa ng bansa. Bukod kay Robredo, kinukonsidera ring itambal kay VP Sara sina Senator Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta o kahit si Senator Amy Marcos. Magtanong nga tayo sa mga haligi ng Partido Liberal at mga kasama ni VP Leni. .7:27 ang ating oras.
Si Kong Egay Erice ng Caloocan, makakasama natin via Zoom. Kong Egay, Magandang morning! Magandang umaga, Tunying at Jerry. Magandang umaga sa inyo, Tunying. Ano bang masasabi niyo doon sa pinalutang ni sino yung Ni Greco. Greco. Sarah Lenny, tandem. Ano chances nun, Kong Egay? Palagay ko yung ngiti kanina ni Katunying, yun din ang magiging ngiti ko. Hindi naman pwede na maging Vice President si Vice President Lenny ni Vice President Sara. Unang-una ay pwede siguro kung Lenny Sara, hindi pwedeng Sara Lenny. Hindi. Alam mo, even the administration, si President Marcos at si VP Sara gusto nung kumapit kay Lenny Robredo dahil sa aking tingin siya ang pinakamalakas na kandidato for 2028. Kasi maaring sa ratings ngayon ang pinakamalakas si VP Sara, Vice President Sara. Pero alam mo, ang dami kasing issue. Magkasama talaga si President BBM at si Vice President Sara nung tumakbo, nangako sila ng unity. Anong ginawa nila? Uni-away. Tapos Anli away. nangako sila na ibabangon ng bansa. Ngayon, bagsak na bagsak ang bansa. Uni-away na, uni-nakaw pa. Kaya ngayon, gusto nilang kumabit kay Vice President Lenny sapagkat si Vice President Lenny walang issue ng korupsyon. Kaya ako, naniniwala ako na ngayon ang pinakamagandang paraan para umangat muli yung Partido Liberal, yung opposition, kung magkakaisa talaga para kay Vice President Lenny at kung magdidesisyon ng maaga si Vice President Lenny at least within the year. Pero hindi po pwede na kumabit si Vice President Lenny sa administrasyon. Wala kang issue ng korupsyon sa kanya. Pagkatapos kakabit siya kay President Marcos na may hindi pa nasasagot na pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng buong Pilipinas sa mahabang panahon, edi nagkaroon pa ng issue laban sa kanya na bakit niya ito tolerate itong mga bagay na ito. Kaya ngayon, this is the best chance for the Liberal Party and the true opposition na makabalik sa kapangyarihan at may pagpatuloy yung mga nasimulan na pagbabago noong panahon ni Pangulong Pinoy. So ang sinasabi niyo, Kong Egay, ay hindi dapat hindi dapat na makipag-alyansa si Mayor Lenny sa alinman, kay BBM man, sa administrasyon ngayon o sa kay VP Sara. Yes, at sila nga talaga nagkukumahog sila na pareho na makabit kay Vice President Lenny dahil gusto nila na magkaroon sila ng semblance ng kalinisan, di ba? Ang problema, dudumihan nila. Dudumihan nila pareho si Vice President Lenny. 'Yun ang problema. Kailan ho kayo? Ako sa akin simple lang Katunying. Dahil alam niyo naman na tayo ay talagang idol natin si Pinoy. Ang basehan ko sa pagdedesisyon ko sa 2028, matutuwa ba sa akin si Pinoy kung ito'y magiging desisyon ko? Kung matutuwa siya, yan yung aking desisyon. Kung mabubwisit siya, hindi ko gagawin yun. At tingin ko, kung kakabit kami kay Vice President Sara o kaya kay President Marcos, mabubwisit si Pinoy. Ganon na. Sinong dapat tumakbong presidente? Lalabang kay VP Sara? Ay, pinakamalakas si Lenny talaga. Lenny. Nagkausap na ba kayo? Kailan yung huling nakausap si VP Lenny? Hindi pa nakakausap at ang balita ko nga, ayaw nga ni Vice President Lenny. Yun ang balita ko. Pero sabi ko, talagang dapat kuminsan kami mga politiko, hindi naman namin sarili yung buhay namin, yung aming mga desisyon sa bandang huli. Titingnan namin kung ano yung makakabuti para sa bayan. Kaya tingin ko ay kung dumating na yung pagkakataon, at ito yung pinakamagandang pagkakataon para kay Vice President Lenny
na magawa niya yung kanyang mga advocacy para sa ating bansa. At yan naman ay nakalinya sa mga prinsipyo ng Partido Liberal. Kaya nga, tingin ko, this is the best time for the Liberal Party, but we should go alone. Kami ang dapat na humarap sa bayan at pahayag namin yung aming mga plataforma. Dahil talaga naman na sumira sa pangako si President BBM at si Vice President Sara. Pero kung- Sabi nila, unity, away. Sabi nila, maayos na gobyerno, magulong gobyerno. Sila pareho may kasalanan nito. Kung Egay, kung sakali at talagang ayaw na ni Mayor Leni Robredo, sino ang option? Wala akong nakikita bukod sa kanya na sa tingin ko si Vice President Sara yung mamamayani dahil siya yung magiging pinaka-oposisyon laban sa gobyerno ni President Marcos. Dahil hindi naman nasasagot kasi yung pinakamalaking korupsyon. Yung mga akusasyon sa kanya, 125 million, maliit kumpara sa 1.5 trillion na nawala, nanakaw ng gobyernong Marcos. At nakita naman natin ang epekto nito sa ating ekonomiya. Bumagsak talaga. Kaya nga, ang aking kinakaba ay kung hindi tatakbo si Vice President Leni, ay maaaring manalo si Vice President Di ba, Sara. nandiyan pa si Bam Aquino. Hindi, andiyan si Bam Aquino. Si Risa Ontiveros, di ba? Well, I don't think that hindi pa sila handa sa ngayon. Sa tingin ko, ang pinakahanda, mayroong national recognition ay si BP Leni Robredo. Naghahanda raw si Senator Risa Ontiveros. Well, kaibigan naman natin, wala naman tayong masamang tinapay. Pero matagal na akong sumasama sa presidential campaign. Makikita niyo naman sa survey ratings na sa ngayon, ang pinakamalakas na kandidato ng Liberal Party at ng opposition, even sa ratings, ay si Vice President Sara. Although Vice President Leni. At si Vice President Sara, bagamat siya ang nakakaangat sa ngayon, mas marami siyang issue na sasagutin. So sa tingin niyo, walang panalo yung Risa Ontiveros kay Sara Duterte? Makikita niyo naman yung ratings. Ratings would speak for itself. Diba? Ayaw diretso ni Kong Egay. Kasi maraming may nagtutulak. I'm just trying to be realistic. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, may mahabang karanasan ako sa mga presidential campaigns at nakikita po ito. Ang mahalaga lang talaga, magkaisa yung opposition. Isa lang ang kandidato namin at labanan namin yung administration. At tingin ko, dapat ipakita namin sa bayan yung administration ni President Marcos. Kasama dyan si BP Sara at kasama siyang nangako ng pagkakaisa. Pero yun iaway, yun inakaw. Kasama siya doon. Kasama siya doon. At alam ko, hindi naman papayag ang Marcos administration na manalo si BP Sara dahil meron silang matinding awayan. At yan nakakatakot kung nakakatakot yan dahil kung hindi papayag, baka magkaroon ng mga movements ang administration para hindi na tayo makarating sa 2028. Like for example, Chacha. Diba? Mayroong mga movement yan. Sabi ni Senator Tito Soto na kailangan daw magbago ng konstitusyon. Meron din proposal si Congressman Puno. Kaya yan yung nakakatakot. Kasi kailangan talaga na magtuloy-tuloy yung democratic process. Pero magagambala yung democratic process dahil sa takot ng Marcos administration na pagkatapos ng 2028 ay papanagutin sila. Kong Egay, maraming salamat sa inyong oras. Magandang umaga. Salamat. Kong Egay Erice.
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. May nanalo na! Nanalo na. Pero babalikan niya natin. May mananalo ba kay VP Sara? Parang yun ang problema. Ang tingin ni Kong Kong Egay, Egay, si VP Lenny lang, ang nabubulo lang kasi kaya nalilito si Kong Egay dahil VP Sara, VP Lenny. Wag nyo nang bigyan ng issue yun. Talagang laging nakakabit na sa dila natin yun eh. Okay, ang tingin niyang may chance lang manalo against VP Sara, si Lenny. Oo. Pero sabi nung iba, si Rapi Tulfo, baka nalilimutan nyo ha. Rapi Tulfo. Meron pang iba. At para sa kanya, hindi dapat makipag-alyansa si Lenny kahit kanino, kay BBM o kay Sara. Yun. Ayan, no? At kung si Risa Ontiveros, ayaw lang yung diretsuhin. Ayaw makapanakit ng damdamin ni Kong Egay. Ayaw lang yung diretso. Pero yun. Pero parang gusto lang niya sabihin, walang kapanapanalo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:38. This time check is Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Wala pala akong mic. Uy! May nanalo na! Ka-Soji Jimenez, yun yung may birthday. Yung apo daw ni Ka-Soji, Alan? Second birthday, si Blanca Ariel, aka Ray Ray. Bunso ni na Zia Jamil at Ka-Jun Manzanilla. At syempre, happy birthday, Ninong! Kay Nilo Divina. Attorney Dean Nilo Divina, happy birthday! Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. Eto na sa Sampaloc, Maynila, si RS6 Sherwin Alfaro. Sherwin, go! Opo, totoo po na may nanalo na. Yan, parang si parang si Auntie Claire na naman yan, ha? Pero eto talaga ang swerte ngayong umaga dahil alauna pa lang na madaling araw, pumila na dito sa DSWD, dito sa Mega Stambide. Ngayon nga daw, ano yung sabi sa inyo? Cut off. Cut off na. Ay, inabot ng cut off. Naku man. Hindi pa nagsisimula yung opisina, cut off na. Opo. GL naman ang hihingin ko. Buti kung kasang hihingin ko. Gamot ko ang hinihingi ko. Ano sabi sa inyo? Bumalik na lang? Sa Lunes. Sa Lunes na. Lunes, So walang Sabado, napakarami Linggo. na nakapila. Oo. Mula pa kaninang madaling araw. Sherwin, ipaliwanag mo nga sa amin, ano ba yan? Ano ba yung pinipilahan na yan? Itong pinipilahan ay yung Crisis Intervention Unit ng DSWD. Meron tong mga iba pang sanghay sa Baclaran, sa Kamanava, at dito nga sa Gastambide, yung pinakamarami na mga kababayan natin na pumipila at pupunta para humingi ng tulong para sa gamot, sa burial, para sa mga magpapakimo. DSWD talaga. Hindi ba ang nangyari dyan, naalala ko, di ba, kumbachero, yung sa DSWD dati, no, si Secretary Erwin Tulfo, ang haba ng pila dyan. Doon sa main. Tapos, pati sa mga Maynila at iba pa. Ngayon, nung pumasok si Rex Gatchalian, nawala yung pila. Meron silang ginawang pamamaraan ba't bumabalik na may pila? Ano ba yun? Yun ang hindi natin maintindihan din dahil andito nga sa Crisis Intervention Section sa Gastambide, dito sa Sampaloc. Makikita mo yung kanina pa narinig ko may mga kagabi pa nandyan sa mga unang report mo, Sherwin. Tapos nakapila na sila gabi pa lang. Alas 9. May alas 9 ng gabi. Diyan na nagpalipas ng gabi para makapasok at makasama. Tapos meron palang cut-off. Siguro may certain number lang sila na kayang i-accommodate. Taga taga saan ba sila? Tatay, kayo, taga saan kayo?
taga Quezon City po. Ba't nandiyan kayo sa ba't di kayo sa Quezon City nagpupunta? Matagal po pong pila dahil online po doon. Kaya nga baka po pumipila kayo diyan. Tama ba yung pinuntahan nyo o dapat sa Quezon City kayo, tatay? Nagbabaka sakali Yun! Yun ang sinasabi ko. Kawawa naman tong mga kababayan natin, pumunta dyan, pero hindi naman yata sila dyan nakarehistro, nakatoka. Doon sa Quezon City, online ka ninyo. Kayo ba'y nagpa-register online? Opo, kaya lang matagal pa po. Kailan March daw? 25 pa, expired na yung requirement ko. Ay sus, masyadong matagal yun. Masyadong matagal pa yun. po. Kailan kayo laboratory ako, marami na nararamdamang sakit. Kailan kayo nagpa-register? Last week pa po. Last week pa. Matagal, sobrang tagal pero na nun. tatay, alam nyo ba na sa PhilHealth ngayon ay may mga laboratories na hindi nyo na kailangang magbayad? Hindi ko po alam. Ayun, kaya dapat baka kasi pumipila kayo, humihingi kayo po ng tulong sa DSWD, hindi naman na pala kayo dapat na magbayad doon sa laboratory ninyo dahil kasi may mga ganyan na pong programa eh. Meron ng yakap. Opo, yung yakap. Sana po sana po ang gobyerno po mag-order na po sa mga ospital na ang mga katulad namin pag ni-laboratory automatic, wag na nilang singilin. Bigyan na nila ng ano talaga. Kailangan talaga ayusin yung registration lang. Tsaka sa information dissemination. Yun ang pinakamalaki na problema, yung information dissemination. Halos ganun yung mga kaso dito na nakilala natin mula kaya nagkakaroon ng ganyang mga mahahabang pila. Kulang sa information. Sherwin, ano pangalan ni tatay? John Cordel po. June, Tatay June. Siya ba ang winner natin, Sherwin? Oo, dahil nung nakilala natin siya sa pila kanina, nakikinig siya ng DZRH. Palagi kang nakikinig. Opo, araw-araw po kaya Sir Jerry Bahat, Sir Anthony Taberna sa 2x2. Sa amin, wala na kayong pila. Bigyan mo na kagad. Eto na, kasi dahil bulag po kayo, no? Bulag po. Bulag po kayo. Makakakita na kayo. Makikita nyo hindi niya 1,000 piso. Katawakan mo. Si Tatay Jun ba inborn na bulag? Aksidente po. Aksidente. Ilang taon na po? Matagal na po. Tagal na rin. Ako yung... Sino po kasama nyo, tatay? Ako lang po. Diyan? Opo. Sus Mariano ka, Indo naman teka muna. Taga saan po kayo uli? Holy Spirit po, Quezon City. Holy Spirit. Paano kayo nakapunta dyan? Paano kayo nakapunta dyan? Sumakay po ako ng joyride. Joyride para makarating dyan. Motor, nakamotor. Opo. Wala ba kayong mga anak? Ganon, Tatay Jun? Mayroon po, nag-aaral eh. Ilang taon po? 17. Isa lang ang anak ninyo? Dalawa po, saka mag-15 po. Ano pong hanap buhay sa pamilya? Naghihilot po, on call. Naghihilot kayo? Opo. Misis nyo? Yung misis nyo, opo. Utility lang po. Utility? Opo. Araw-araw ba natatawagan kayo? Hindi naman po. Behera lang po. Pwede ba hilutin nyo yan si Sherwin? Masakit po likod niyan. Maraming masasakit sa katawan yan. Alam mo, pag nandito ka sa kanto ng Gastambide, talaga namang ma-stress ka, antindi. Ito. Sherwin, schedule mo na. Makinig ka, Sherwin. At ito, hihilutin ka para mawala yung mga lamig-lamig mo sa katawan. Hihilutin ka ni Tatay John. Ngayon, pagkatapos ito. Tapos, bibigyan natin siya ng 2,000 pesos. 2,000 pesos. Ayun. 1,000 plus 2,000. Salamat po. Additional 2,000 pesos. Salamat po. Wag na kayo. Additional 2,000 sa magpapa whole body massage whole ako body. ng 4 na araw. Hindi, saka Tatay John, wag niyo masyadong i-stress yung sarili niyo sa ganyan kasi meron na kayong pasensya ka, tatawagin kong kapansanan.
dagdagan pa natin ng isa pang 2,000 pesos. Tignan mo na yan. 4,000 So piso. magiging total na 5,000 pesos. 5,000 pesos para sa Tatay Jun. Salamat po. Umi- Salamat po, Sir Jerry, Sir Anthony. sa hintayin nyo na yung March 25. Umuwi na kayo. Umuwi na kayo. Huwag na kayong hintayin nyo pumila yun. dyan. Opo. Ayos. May pang-laboratory na. Pero hinutin nyo. Wag ninyong gamitin sa laboratory yan dahil may libre ang laboratory. Libre yung laboratory. Hilutin nyo lang si Sherwin. Si Sherwin na lang hilutin nyo. Papahilo talaga ako rito. Nakakataranta rito. Ang daming mga elemento. Ang traffic, ang daming mga nandito na. Dahil Nakapila nakapaligid. na gusto magpa-interview sa DCRH dahil hindi nakaabot sa cut-off. Okay. Para Yung word of the day. Medium component, kailangan masagot yung ating word of the day, Tatay. Cyber attack po. Cyber attack! Dahil dyan ang ating medium component, hatid sa atin ng Astron. Ang ating medium component hatid sa atin Astron Appliance, alagang Astron, alagang maasa. Naku, swerte. Available sa inyo mga Suki Appliance Store nationwide. At Share- hindi lang yan. Sige. Meron pa siyang grocery mula sa ACS at sa DZRH at ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamapango, ang private fabric conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with stain-away formula, 2 kilo yan, Tatay, para sa iyo lahat yan. Salamat po ng marami. Tatay Jun, Sa DCRH. Tatay Jun, eto pa, si Kuya Noli Ayala, bibigyan ka daw ng 2,000 na JR Pay credits. Pwede ka na, ano ba yun na... Joyride. Kasi Joyride siya sumakay kanina eh. Joyride ka sumakay. Dahil sa nag-joyride ka, pwede ka nang malibre ng joyride. Pabalik. Saka hindi, Salamat po. 2,000 to. Ay, 2,000. maraming ride yan. Maraming ride to. Maraming Sa ride to. Joyride. Papadala namin sa inyo through Joyride. Thank you, Kuya Noli Ayala. Thank you. Naku, pwede na ho kaya na bumiyahe mula Gastambide to any point of Pwede Luzon. siyang mag-joyride, mamasyal. Mag-joyride talaga. Mag-joyride kayo, Tatay. Kita nyo na. Mag-sightseeing kayo, Tatay. Ayun, sightseeing. Kunin mo yung number. Mamaya, i-forward ko sa inyo yung number ni Tatay Ed yan. Ayos. Thank you. Tatay, umuwi ka na. Salamat po, Sir Noli Ayala sa Joyride at Ayun. sa DCRH. Ayun. Sir Jerry Bahat, Sir Anthony Taberna. Ayun, Thank you. maraming salamat Thank you, sa Tatay. mas mga nais manalo ng 1,000 pesos. Lagi tumutok sa DZRH, baka kayo na sa sunod dating winner sa DZRH Malakash promo hatid sa atin ng Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. 7:56 ang ating oras. Parangat. Hi! Mga taga Tibuli, South Cotabato. Tingnan mo nga naman mga nakatutok 24 oras sa 2x2 sa DZRH. Si Kong Dibo Tuan, Congressman Dibo Tuan ay nangungumbida raw sa kanilang Seslong Festival. Diyan sa bayan ng Tibuli, South Cotabato, March 5 to 16. Ayan. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Uy, magandang umaga at happy birthday pala. Tinan mo nga naman yan na ba ang edad na Kuya Dominic Jorge ng iyong panganay? Ilan taon na? Si Donica Daniel Jorge. Si Donica? Oo. Birthday ngayon? 30 ka na pala, Donica. Pambihira. halata, Dati ganun ka lang kaliit. 30 ka na pala ngayon. Bilis Binabati talaga ka ng ni panahon. Daddy Dominic, ni Doktora at saka nitong si Nikki. Colonel Moy Pagaduan, kumusta ba ang ating Aulo Dam? Ayan. Malalim, May mataas tubig pa ba? ba tubig? Si Kuya Dennis Chiang at si Lau Nang na nakatutok sa atin 24 oras. Ayun. At Kuya nga si tabi ba? Chris Nulod nakatutok daw sa Channel 56. Ayun. Diyan sa Pilar, Sorsogon. Ayan. Uy, thank you. Sa Pilar, so, ang layo.
Oo, maganda nasa yan. Nagmotor yan, nagmotor. Nagmotor. From Manila to Pilar, Sorsogon. Si Ka Esther Peña ay nakatutok din sa atin at si Magandang umaga po. si Undersecretary Randy Escolango. Pakibanggit nyo nga doon sa PhilHealth Oo sa nga. SDOH. Kayo nga maggumawa ng programa para ipalaganap yung mga impormasyon na yan. At tutulong po ang 2x2, ang Totoo. DZRH. Dito po sa programa namin, libre! Oo, wala kayong babayaran ng 98 million. Pero kung gusto niyo naman magbayad, tatanggapin din naman namin. Pambihira, sabi nga nila, ang tumatanggi sa grasya, lumalabo ang mata. Ang best-selling 7-seater SUV ng Chery Auto Philippines, ang all-new Tigo REV Luxury Edition, ay nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter gasoline equivalent. Ang tindi niyan. Matapos po yung fuel eco-run test na ginawa ng Department of Energy noong nakaraang taon. Gulat na gulat nga si General James Brillantes sa naging performance na yan. General. At alam mo ba, sa resulta ng pagsusuri ng DOE, nanguna ang Tigo REV LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, hybrid, diesel at gasoline. Ang Tigo REV LE ay may 1.5 liter turbocharged sa engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range ng hanggang 1,400 kilometers ang full tank at charge. At kaya nga tuwan-tuwa dyan si Koyang Rommel Sitin. Oo naman. Dahil bukod dyan, meron din itong iba't ibang safety and driver assistance features kabilang ng advanced driver assistance systems, adaptive cruise control at 540-degree camera system. Baka itinatanong mo naman na Kuya Jomay Paroko. Kuya Jomay Paroko. Tinatanong niya. Tinatanong ba? Oo, sa halagang 1,528,000 pesos. Kumagano? Ay maaari ka na makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV, itong Chery Tigo REV LE. Kaya ka Jerry Labasan, alam na this. I-test drive na yan. Paano? Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by